Okay, mayong buntag sa tanan. Salamat Jen sa mayong matahong nga awit, no? O buta mo pasalamat no sa atong mga frontliners sa atong mga ministry no, sa mga nag-Bible study, nag-follow up, sa mga tudlo sa mga outreaches sa mga kabataan, no? Salamat sa mga teachers. O salamat kita sa mga sponsor o pasnacks no sa mga kabataan. So sa mga pagtinabangay no sa mga church people, sa mga sacrifices nga ginahimo para sa buluhaton sa Dios. So praise God niya na no. So mga igsoon, before sa wala kita pa magsugod sa atong kanibitawang by book study no sa Bible, kung nakamatikot ka mo textual ang atong mga messages. So samtang wala pagtadihan nagasugod sa bagong nga study, ang atong mga mensahe na kita sa gitawag nga topical, no? Intermission nga na sa before kita magsugod sa other books. So magsugod kita last Sunday, ginaisgutan nato ang doctrine about sa kining pagpangalagad sa Ginoo, no? Faithful ta sa Ginoo tungod kay naay reward. No, mo natong mensahe sa miaging Domingo. So karon ang atong mensahe nga igsoon nga topical regarding kini sa kasiguruhan sa atong kaluwasan, no? Ang ginauluhan nato atong mensahe karon, sure salvation in Christ. May nungdanon kayo kini nga katudluanan nga igsoon, no? Kay mao ni ang pinasahi nato sa atong teaching in the relation sa uban nga mga denomination, no? Kay ang uban para kanila ang kaluwasan human ka nagtuo sa Ginoo, kinahanglan i-maintain nimo good works. So kumbaga ay part iya sa Dios, ya na boy part iya sa tao aron ma-complete ang kaluwasan mo na teaching sa uban. Pero ato hinumduman nga ang kaluwasan nga igsoon, ang teaching sa Bible is kini gasa sa Dios, no? Hatag kini nga libre sa Ginoo, dili ni pagabuhatan sa tao o good works, no? So mo lang nga 100% ang salvation nga ginisgutan kini gasa sa Ginoo sa tao. Nga maangkon sa tao pinaagi sa pagtuo diha kang Hesukristo nga iyang manluluwas. Ug diha kung ang tao motuo kang Hesukristo, mao na mga igsoon ang gitawag nga kumpleto nga kaluwasan. So, ato ning isgutan pa ko sa tungod kay topical kani basi matingala ka mo, butan-aw kita mga passages sa Bible, no? Medyo pas-pas. Dili lang yun ingon nga module ta usa lang ka passage. Mga passages sa Bible atong tanahon, no? Unya usa ka punto ang atong nga ipalig-on nga kining isgutan sa Biblia nga kaluwasan, kini mga igsoon sigurado o kini kompleto o permanent, no? O kini kaluwasan kumbaga dili ni siya mawala-wala. Or may nupunta kini giingon sa Biblia kaluwasan dili ni siya mga igsoon kanang giingon hatag bawi. No, dili ingon nang Ginoo mo hatag og kaluwasan. Kay paghatag sa Ginoo ni kini gasa niya sa mga tao, no? So, usa pa pagbutan nato hinumduman regarding ining kaluwasan mga igsoon nga isip hatag sa Ginoo, no? Nahimo ni siyang libre gihatag sa Ginoo tungod kay adunay nag-suffer, nag-anto sa pagbayad niini, mao si Hesukristo. Dito sa cross of Calvary, dito gibayaran ni Hesukristo ang atong mga kasalanan, no? So, ang atong mensahe karon, sure salvation in Christ, no? Ang sigurado nga kaluwasan diha kang Kristo Jesus. So sa next pata makapanayon mag-aampo sa takat sa Dios. Lord God, sa magatunaw sa kami sa mga mensahe sa imong mga pulong, sa magatanaw kami karon yaning among pakisgutan sa matahong katudloanan nga kining kaluwasan kini hingpit kumpleto o kini kumaangko na sa mga nagtuo kang Kristo Jesus, aduna na sila kasiguruhan niya ng kaluwasan.
Nagampo kami Ginoo, giyahi kami. Pinaagi sa imong Espiritu Santo nga siya magatudlo kanamo magiya diha sa kamatuoran. In Jesus' name we pray. Amen. Now, daghan sa mga grupo sa religion, mga denominations, mga igsoon, nga nagatudlo sila nga kanang ang kaluwasan daw imo nila mawala-wala, no? Kay bisan diya sa BIPA, no, sa ministerial diri sa biliran ng mga evangelical, daghan pod sa mga kauban sa BIPA nga ang ilang barog, no, ilang ituuhan nga mawala-wala lagi ang kaluwasan, no? Pero karon sa atong mensahe kay natong barog kuan man ta nagatuo kita ng kaluwasan dili ni mawala-wala. Kining kaluwasan gihatag na ni sa Ginoo, dili na niya bawion, no? So ato ni tanawon sa mga passages sa Bible, no? Nganong mao kana atong ituuhan ng kaluwasan dili ni mawala, no? Okay. Ang unang punto nato, kung tanaw nato the promise of God's word, no? Ang Dios nagsaad mo gud siya dinhi siyang pulong. Mao ni atong punto. Our assurance of salvation is rooted, mga igsoon, not in our own feelings or performance, but in the unwavering promises of God as revealed in Scripture. No? Dili sa imong gipamati niya ng adlaw, no? Kung sa imong mood nimo, sa imong feelings, dili pud di sa imong performance, no? Or the good works that you have done ang gipasihan. Ingon nato dinhi, but the unwavering promises of God as revealed in Scripture. So, bato pa sa John 3:16, no? Muna nga verse na to nga pagkatanaw. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, no? Muna siya ang gisulti sa Bible, whoever believes in Jesus, no? Ang promise, shall not perish, no? Dili na malaglag or mahukman sa silot. Kaya ang Bible nagsulti og pagsilot, no, sa impierno sa mga makasasala. Pero ingon din they will not perish. Unya ingon diha, but have eternal life, no? Sila adunay kinabuhing walay katapusan. So mao na mga igsoon ang gi-promise sa Ginoo, no, sa Bible. Na naingon na nako, nasulti na nako kaninyo, no, nga kining book of John, mga igsoon, no, the Gospel of John, the very reason nga gisulat kini para ni sa mga tao nga mga unbeliever aron nga sila mutuo kan Jesus Christ nga Savior, no? Unya human sila nga mutuo na dinhi nakasulat sa pud mga igsoon ang mga promises. O kang gingon dinhi, they will not perish and they have eternal life. So makita nato the promise is clear and simple, no? Belief in Christ sa brings eternal life, no? Na ay kinabuhing walay katapusan, mga igsoon. 1 John 5:11-13, si John gapon ni ang nasulti ini, no? John the Beloved. And the testimony is this, no? Mo ni ang saksi, no? Testimony sa Ginoo that God has given us eternal life. And this life is in His Son. So these things I have written to you, no? Ingon ni John sa inyong mga gisulatan. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. No? Aron ninyong mahibalo nga kamo adunay kinabuhing walay katapusan. So, as promised by God, insigida, no? Human ang tao mutuo kang Jesus Christ, ingon sa Bible, hatagan kamo og kinabuhing walay katapusan. Eternal life starts the moment ang usa ka tawo mutuo siya kang Jesus Christ nga iya Savior, mga igsoon. So nga itong ma-learn in a verse that John's purpose in writing, no, in 1 John, is so that believers can know for sure they have eternal life, mga igsoon. So, kining eternal life ng isgutan sa Bible, no? Dili ni siya putol-putol, no? Gikan sa pagsugod, eternity na, eternal na ang life ng igsoon. So kiniingon pod na, di ba, kung na eternal life, na eternal death, di ba? Ang eternal death ng igsoon is forever
separation from God. Mo na siya. Eternal death, separation from God. So kini eternal life, you are now connected again with God. You have that eternal life, no? Kay nahigusa naman ka diha sa Dios. As promised by God, Titus 1:2, ingon ani, in the hope of eternal life which God, who cannot lie, promised long ages ago, no? Kini daw eternal life, no? Gisulti na ni, gisaad ni sa Ginoo, ingon dinhi, ang Ginoo kung nag-promise, wala siya pamakat, no? Wala siya panglimbong, no? Wala ka niya giilad. But when God promised eternal life, iya ka na tuman mga igsoon. So makita nato ini nga verse that God's inability to lie is the foundation of our hope. So ang Dios mga igsoon dili siya tao, no? Lahi ang tao, pwede ang tao manglimbong, mamaka. Pero God mga igsoon, ang Dios sa iyang pagka-Diyos ba nga hingpit balaan, siya wala nagapamaka, no? Wala siya nagapanglimbong mga igsoon. Ug iyang isaad mao na mahimo. Kung sa iyang saad, the promise of eternal life, mga igsoon. Ikaduha, atong tanaw na po dinhi, no, ang kining the finished work of Christ. Okay? Ang atong pasabot niini mao ni, salvation is a gift received through faith in the completed work of Jesus Christ on the cross. Not something we earn through our own efforts. Ato ning emphasize no, ang kining salvation nato mga igsoon, na kumpleto ni siya buhat dito sa cross of Calvary by Jesus Christ. No? Wala tay counterpart ani, no? Mao na nagihatag kini sa tao dinhi kanato nga libre. That's why Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved. No, nang sulat ni Pablo sa iglesia, no? Sa mga believers. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. No? Mao ni mga igsoon ang atong gulitan nga statement sa Bible, no, nga kini kaluwasan gasa lang sa Ginoo, no? Very clear gisulti dinhi. Dili ni sa imong buhat kay ingon diha aron walay magkapasigarbo. Okay? So salvation is a gift, not a reward for good works, mga igsoon. Gasa kini, no? So karon, ang usa ka tawo man siya nagtuo kang Jesus Christ na Savior, we are encouraged by God to do good works. Unsa may nganong mag good works man ta? Aron nga makadawat tag reward, no, natong giwali last Sunday, no, nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo, no, humanta niya giluwas, naani siya i-reward mga igsoon, no? The crowns nga gisgutan sa Bible. Pero ang atong gisgutan ng kaluwasan ingon dinhi sa pulong sa Ginoo, dili ni reward. Kini gasa sa Ginoo, no? Naangkon sa katawo human siya nagtuo kang Jesus Christ nga manluluwas. Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. No? Bato pa nini nga verse, kanina ang kamatayon ni Jesus sa cross of Calvary, He died for us. Mo nang itawag nga substitution. Siya ang nagpuli sa silot nga alang sa makasasala, alang kanimo ug kanako, mga igsoon. Gibayaran na ang imong mga sala. Gibayaran ang atong mga sala, ang tanan sala sa mga katawhan, no? Gibayaran dito sa cross of Calvary, mga igsoon. So ma-learn nato nini nga verse that Christ's death was for us in our sinful state, demonstrating a love that is not conditional on our goodness. No? Sa makasasala pa kita, sa dihang kaaway pa ta sa Ginoo, gipakamatyan kita, no? Ni Jesus Christ. Hebrews chapter 10 verse 14. For by one offering, si Jesus, He has perfected for all time those who are sanctified. No? Pinaagi daw ni Jesus Christ mga igsoon sa gingon din sa iyang offering sa iyang kaugalingon sa cross of Calvary, no? He perfected of all time, no?
sa mga tao, mao ning mga tao nga mituo kang Jesus Christ. Nga perfected of all time man. Tungod lagi sa atong ginabalik-balik, no? Jesus completely paid our salvation on the cross of Calvary. One of the seven sayings ni Jesus, John 19:30, it is finished. Before we give up, no, napatay si Jesus Christ, ingon si Jesus dito, it is finished. Mao kadto mga igsoon ang pagbayad ni Jesus sa atong mga kasalanan. Completely, no? So, the finished work of Christ, dihan nato masabtan nga, uy, wala ko idugang rin niya na. Kaya ano man, completely paid by Jesus Christ, no? Sunod, dirita sa ikatulo na itong punto, nga nung mutuo kita o the permanence or the security of our salvation. Kini gitawag the indwelling mga igsoon of the Holy Spirit. Okay? Ang punto na to dinhi that the Holy Spirit serves as a seal and a guarantee of our salvation, empowering us and testifying to our new identity as God's children. Bato pa sa verse mga igsoon Ephesians 1:13. Ingon ni Pablo sa church, no, sa iglesia, having also believed, kung nagkamumito ba ang Jesus, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise, who is given as a pledge of our inheritance, with a view to the redemption of God's own possession. So ang katuyuan mga igsoon, human kita mintuo, gisilyuhan ang believer sa Holy Spirit to give the assurance na ang inheritance ug ang redemption, no, kini tinuod nga ma-fulfill, mahitabo gayud mga igsoon. Tungod kay mao kini ang gisaad sa Ginoo, no? Mao ni ang as promised by God nga ipadala ang Holy Spirit, mga igsoon. So the Holy Spirit, kumbaga, He is the down payment, no, or pledge of our future inheritance, securing our redemption, no? Usa daw ni siya ka pailhanan nga tinud-anay, no, ang gisaad sa Ginoo nga pagluwas sa iyang mga nagtuo diha kaniya, no? Tinaagi ning espiritu nga gipadala. Roma 8:16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God, no? Ang Espiritu Santo, siya mag-remind kanato nga ikaw anak sa Dios. Kung kaming tuo sa Ginoo mga igsoon, wa ka gipasagdan sa Dios, gihatagan kaniya og Espiritu Santo nga nagpuyo kanato. Kay baton pa ni Jesus, He is your Paracletos, your helper. Ug mao ni mag-remind kanato, mutabang kanato ang Holy Spirit mga igsoon, no? That we are children of God. So, ang atong ma-learn in a verse that the Holy Spirit provides an inner witness that confirms our status as God's children. No? Mo na nga every time bitaw sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, no? Na ay ang Espiritu Santo musulti sa atong espiritu nga anak ka sa Ginoo. Sometimes we are tempted na yung mga temptasyon, no? But the Holy Spirit will speak to us, ayawana, dili na bagay sa imo, kay anak ka sa Diyos. Mo na mga igsoon nga, ang mga Kristiyano, may mo kitang overcomer, no? Nihingi ang kalibutan. Bisan sa pag-overcome sa power, sa buhat sa sala, pinaagi mga igsoon sa tabang sa Espiritu Santo. Now, pwede po nato noon mag-grieve ang Holy Spirit, no? Kung di na sunod sa iya nga sulti ka nato. Pero the truth, mga igsoon, nga ang Holy Spirit, mamatik tagdi, pero musulti siya sa atong espiritu na ikaw anak na sa Diyos. Even if a Christian living in sin, ang Holy Spirit, pirmi mag-remind, dili yun ni bagay sa imong ito. No? Because that is the witness of the Spirit, mga igsoon, nga ikaw anak na diha, anak na sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 1, verse 21 and 22. Now He who establishes us with you in Christ and anointed us in God, who also sealed us and give us the Spirit in our hearts as a pledge. No? Sumo na mga igsoon ang Espiritu Santo gisilyo sa
matag usa no sa mga Kristohanon as a pledge, a guarantee mga igsoon no. Mo ni yung meaning of verse. God Himself has sealed us and given us the Spirit as a guarantee, mga igsoon. No? Gisilyo permanent na siya diha ang Holy Spirit kanimo, no? So may gamit sa silyo, mga igsoon. Ilhana na, naghisgot ka na about ownership, no? Uksa ka nagkagarantiya, mga igsoon, nga ikaw iya gayon sa Dios. Now, kung tanaw po nato, ang punto sa number 4 nato, mga igsoon, kinitawag the perseverance of God. Isa man eh, no? Ang ating pasagot mga ni, our security is not dependent on our ability to hold on to God, but on God's unwavering faithfulness and power to hold on to us, mga igsoon. Ang atong security, mga igsoon, wala na base sa imong paggunit sa Ginoo. Kaya kung kana mo ibasihan, mafalter gyud ta kaya naman kulang tag kusog, di ba? Sa pagpanggunit diya sa Dios. Pero ang gibisihan ni basihan, mga igsoon, is the unwavering faithfulness and the power of God that will us, no? For example, John chapter 10 verse 28 and 29. Mao ning gisulti ni Jesus Christ. And I give them eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Duha ka kamot ang nagumit, mga igsoon, as mentioned lang niining a verse, no? The hand of God the Father, the hand of God the Son. Sila daw ang nagkapot, no? Sa mga believer, ug ang promise, they will never perish. No one can snatch them. Wala yung meaning ng verse, mga igsoon. Wala ni bisan kinsa nga makakuha diha kanila. So kini siya nga verse, this is a powerful declaration from Jesus that our salvation is secured in the hands of both the Son and the Father, mga igsoon, as mentioned in the verse, no? Philippians chapter 1 verse 6. For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. No? Kano sa amin nagsugod ang Ginoo sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Sa diyang gidawat nato siya natong personal Savior, mga igsoon. From the very beginning, hangtod mga igsoon nga ingon diha the day of Christ Jesus. Mao kini ang pag-abot sa rapture, no, kay kuhaon sa Ginoo mga believer. Ingon din sa pulong sa Ginoo, ingon ni Pablo sa mga believer sa Philippians, I am confident, na masalikon ko, kumpiyansa, confident ko. Ngayon sa kuno, siya nga nagsugod o maayo diha kaninyo, sa kuno, He will perfect it, no? Ang Ginoo, mga igsoon, dili lang siya good starter, He is a good finisher, mga igsoon. Nagsugod siya, maayo sa atong kinabuhi, di ta niya pasagdan, bahala ka kaniya, ha? No. But the Word of God promised, He will perfect it until the day of Jesus Christ. So, ma-learn natin in a verse that God is the one who began the work of salvation in us, and He is the one who will complete it. Ano pasabot niya the one who will complete it? Diba kung naka-remember ka mo sa tenses of salvation? No? The past, the present, and the future. Ang future sa atong salvation, mga igsoon, mao na ning including our body. Luwason man niya atong lawas, mga igsoon, including our body. Inigbalik ni Jesus Christ, hatagan o glorified heavenly body. No? Pero gimension na din sa Bible. No? Nga kamo nga gisugdan sa Ginoo karon. No? Of course, iyan ang kumplituhon as wording in a verse, mga igsoon. Another verse at Jude, no, verse 24. Ingon pa din, now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy, mga igsoon. Mo rin ingon din nga ang Ginoo daw, He is able to keep us. Okay? We are blameless, no? Mo rin ingon diha.
diha niya sa iyang katumbangan. Muna nga dako ang atong kalipay. Hindi abot ana gatak na unya, hindi abot sa Ginoo, no? So this doxology attributes the power to keep us from stumbling directly to God, mga igsoon, no? Dito sa sunod nga punto nato, kining gitawag the unchanging character of God. Ang Ginoo mga igsoon na siya iya gyud nga kinaiya nga atong masaligan, no? Ang point nato nini mo ni, God's character is a firm foundation for our assurance. His faithfulness, love, and righteousness guarantee that He will complete the salvation He has initiated. No? So, ibasihan sa nato sa kasiguruhan sa kaluwasan, tungod kay ang Diyos nga nagsaad sa iyang kinaiya, no? Kung sa manday siya, no? 2 Timothy chapter 2 verse 13. Ingunani, if we are faithless, no? Damang yung panahon ba mga igsoon ka dili ta faithful, no? If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. If we are sometimes unfaithful to God, di ba? But in sa Bible mga igsoon, God cannot deny Himself because He is a faithful God, no? Ingon ana si Lord, our unfaithfulness does not negate God's faithfulness, mga igsoon. God remains true to His character and His promises. No? Kanindot sa kinaiya ni Lord. Malakay chapter 3 verse 6. Ingon sa Diyos na to sa mga Israelita. For I, the Lord, do not change. Therefore you, O sons of Jacob, are not consumed. No? Ang Ginoo mga igsoon, kung sunbaybayan ba ninyo ang story sa Israel? No? Di ba sila gitawag chosen nation of God? Nagsugod sa ilang patriarch na si Abraham, di ba? Sila mga chosen people of God or nations of God. Pero makita nato ang mga Israelita, mga igsoon, dili man sila imundihan ka mga buutan, but God has established His covenant to these people. That's why yun sa Ginoo, because I have ingunani ko, I am a God that does not change. Kung sa akong gisulti, gihimo, masaad na kaninyo, ako nang tumanong. That's why you are not consumed. Kaya nga naman, bisa nagbabadlong maayo ang mga Israelita, mga igsoon, God did not annihilate all of them, di ba? Makita nato ang Ginoo, He always express His faithfulness ni ini nga mga katawahan, mga igsoon. Kung nato po din ibalhin sa atong kaugalingon karon gikan sa Israelita, no? Kaya Ginoo naman siya kabinet ngadto kanila. Ug diri sa church, apil na mga hintil, mga igsoon sa church, apil na kita ini. Nakamatay ko kita sa atong kaugalingon, di ba? Dili man yun kita ingon ni ana kabuutan og faithful diha sa Ginoo. There are times mga igsoon banata sa worldly things. Pero kung sa'yo ipakita din ni Lord, ingon ni Lord, ang akong kinaiya, dili yun din ako matago, I am a faithful God. What I have promised, no? Maugid ni ang mahitabo. So God's unchanging nature, mo na mga igsoon, is the very reason His people are not utterly destroyed. This same immutability applies to His covenant of salvation. No? Si Lord, di mo na siya, dili siya mag-usap-usap kung sa iyang gisulti, mauna mong igsoon. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ, no? Mauna si Jesus, is the same yesterday, today, and forever. No? Mauna yung tanga sa Jesus, Diyos siya kay ko. Diyos lang ang ingon ani mga igsoon, dili mausap. Has this characteristic, no? The attributes nga dili mausap kaniadto karon ug sa unahan. Diyos lang na ang attributes mga igsoon. Gisulti niya about ang Jesus Christ, no? The immutability, the unchanging, no? Of God mga igsoon, labi na sa iyang kinahiya. So the love and grace Jesus demonstrated during His earthly ministry are not a temporary offer mga igsoon. They are eternal and unchanging. So pag-ingon sa Ginoo nga kining kaluwasan, gasa ni napo kaninyo. Wala pa gyud kay mabasa sa Bible mga igsoon nga giusab na ni Lord.
Nagapadayon ni mga igsoon ang gi-offer na kaluwasan nga gasa nga libre. No? Tungod kay mauna ang iyang bungat, gi-promise mga igsoon nga saad sa mga katawhan. Sunod nga, dirita sa sunod nga punto, anong mo ingon ta nga kasi adunay kasiguruhan kaluwasan kang Jesus. The present reality of eternal life, no? Na-mention na ni Sab ganina. Ang punto nato karon mao ni, salvation is not just a future hope, but a present reality. When we believe, we are immediately transferred from death to life and possess eternal life in the here and now. No? So kung mag-isip tag eternal life, mga igsoon, man ang tao mintuod ang Jesus Christ, mo naging na to ganina at the very moment, here and now, no? Kadto nga time dito nagsugod ang eternal life sa tao. John 5:24. Ingon ni Jesus, truly, truly. Kining word nga truly, truly mga igsoon, to emphasize ni siya, no? Give careful attention kay mark this, no? Morning sangad sa Ginoo. I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death into life. So, kung sa tao kung mobilib siya ng Jesus Christ, gikan sa iyang present condition, kung sa kanyang present condition sa tao kung wala pa siya Jesus, naa siya sa gitawag, nabilong siya sa eternal death, no? Katungod kay wala pa siya spiritual life diha kaniya mga igsoon. Human ang tao ning tuo, he will pass ingon diha from death to life, no? Naa na siya kinabuhi the time he received or believed Jesus Christ. So, sa grammar, the verbs has and has passed, no? Manang sa grammar are in the present and perfect tense respectively. Nag-indicate kini an immediate and complete transition, no? Immediate and complete transition. Dili siya process. Wala mayroon na Ginoo, sige, unya na ha. Nato eternal life, pero unya na ni ha. Wala. Ingon sa Bible, mga igsoon, insigida, immediately human ang tao mintuo kang Jesus Christ nga iyang Savior. Another passage, 1 John 3:14, no? We know, only Juan sa iyang isulatan ng mga believer, we know that we have passed out of death into life because we love the brethren. Usap din sa kailangan mga igsoon sa atong kaluwasan bitaw nga wa na gyud ka ang past nimo nga death, no? Na transfer na gyud ka diri sa life sa diyang naa ka sa Ginoo. Kay mabalan sad nimo sa imong pagbati sa unsa man sa mga kaigsuunan sa pagtuo because we love the brethren, no? Naatay pinasahi nga gugma, no? Labi na sa mga igsuon diha sa pagtuo. So, according in the verse, the fruit of our salvation, no? Love for fellow believers serves as an outward sign of the inward change that has already occurred, mga igsoon. No? Mo na nga, humantag iluwas sa Ginoo, manifest din siya mga igsoon. The love of brethren in the Lord. No? So, kailangan na anak na ka sa Ginoo, no? Na anak, transfer na yun ka from death to life, na naka eternal life diha kanimo. Colossians 1:13-14. For He, no, ang Diyos, He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So natin niya ang transfer, no? From the kingdom of darkness into kingdom of the beloved Son of God. Pero sa amo ni hitabo mga igsoon, sa panahon kini ang tao mintuo kang Jesus Christ na Savior, no? So this passage describes a completed rescue and transfer of citizenship that has already taken place for the believers, no? A transfer mo natin gipasabot mga igsoon. Immediately, no? Human ang tao bituo kang Jesus Christ. Dito sa sunod na punto nato, nganong mutuo kita sa
kasiguruhan no sa kaluwasan di atang Jesus. Tungod sa gitawag kining the intercession of Christ. No, unsa man ning intercession of Christ? Our assurance is strengthened by the knowledge that Jesus Christ, our high priest, is perpetually at the right hand of God interceding for us. No? Ako sa karol ni Jesus mga igsoon human siya ning kaya balik dito sa himaya no sa amahan is to intercede the believer. No? Mao na siya. Kay siya mao ang high priest, no? Nay high priest sa time ni Moses, pero sa mga believers sa ato sa New Testament, natay high priest si Jesus Christ to intercede for us. Romans 8:34. Who is the one who condemns? Kinsa daw ang maghukom? Christ Jesus is He who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. No? So, gimension din kinsa man ang maghatag og hatol di ay sa paghukom. Unya gitubag ra po diha ni Pablo mga igsoon. Di ba na atay Jesus Christ who died and raised for us? Unya ingon din mga igsoon, naa siya to intercede. No? Kung baga mga igsoon siya mga bugado, no? Aron nga dili ang tao mahugman sa silot. So ang usa ka believer ni Jesus Christ, sagot ni Jesus ang pag-intercede niya ang tawhana. Aron ka ng tawhana dili mahugman niya ang silot mga igsoon. So the same Christ who died for us is now our advocate, no? Our lawyer, our intercessor, preventing any condemnation. No? So, kinsa pa may muhatol? No? Kinaaman si Jesus nga mo intercede mga igsoon. Sa sulat ni Juan, no, sa mga believers, 1 John chapter 2 verse 1. Kung sa ingon dinhi, my little children, I am writing these things to you that you may not sin. Mao kini katuyuan mga igsoon, giluwas ta sa Ginoo, magkinabuhi ta na Kristohanon aron dili ta magkinabuhi sa sala, di ba? Karon padayon. And if anyone sins, that's why moingon kita nga Kristohanon, there are times, magabuhat gid sa sala, di ba? And if anyone sins, mo na ingon ni, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. No? Kung sa mahitabo mangyud nga sa imong pagka-Kristohanon nangalagad ka sa Ginoo and yet bisan unsaon nimo resist sa temptation naay mga trial sa kinabuhi usahay mo backslide ang Kristohanon pero ingon sa pulong sa Ginoo naatay advocate intercessors nato mo intercede nato mo patunga mo tabang nato mao ni mga igsoon si Jesus Christ, no? So mo na rule ni Lord Jesus to help us, no? Na gipadala na taniya Holy Spirit karon diri sa kalibutan to help us. Unya didto pa sa langit naa si Jesus Christ his role ni ako didto kay ako ang mo intercede alang kaninyo, no? Siya ang mga paghataw promise na walay mo hangtag condemnation ninyo kay ni ako mao ni si Jesus mga igsoon. So ang atong learning nga verse, when we do sin, we do not lose our salvation, but we have an advocate in Christ who speaks on our behalf to the Father. So, wala man nato gidinay nga makasala pa ang Christian. Ang atong lang giingon nga bisan Kristohanon usahay makakasala, dili lagi mawala ang iyang kaluwasan. Yes, kung makasala ta, our fellowship with our God will be affected. Di ba? Maapektuhan ang atong fellowship. Pero ang atong kaluwasan, dili na mawala, mga igsoon. That's why na ang discipline of God. Ang disiplina sa Ginoo mga igsoon sa mga believers, ang katuyuan niya na aron nga mobalik ta sa sakto nga dalan. No? Nagikan sa kalibutanon, kinabuhi ta sala, naay pagbatlong Ginoo kanato. Aron nga mabalik kita, magkinabuhi kita uyon sa iyang pagbuot. So mao ni mga igsoon, no? He will intercede for us. Hebrews 7 verse 25. Therefore, si Jesus, He is able also to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them.
No? Very clear mga igsoon nga kining Hesukristo nga gituuhan nato. He is able to save us, no? In the forever. Ang imong kaluwasan, ang atong kaluwasan mga igsoon, no? Settled na siya forever mo nangingon dinhi. Because He always live ingon dinhi to intercede for us, di ba? So Christ continuous life and intercession ensures that those who come to God through Him are saved forever. Mga igsoon, no? They are saved forever. Dili ta sa sunod nato nga punto, no? Nga naman ito kita kaluwasan mga igsoon nga permanent o sigurado kang diha kang Hesus. The certainty of our future hope. Sigurado ni paglawang nga gisigutan sa Bible, no? Ang punto na to, the final stage of our salvation. Kung sa gani, our glorification and the ultimate redemption of our bodies is a guaranteed part of our eternal hope sealed by the Holy Spirit. Sa ito pa mga igsoon, kini future hope nga itong pag-diskutan, dili ni paglaong na tawhanon nga maglaong ka, pwede matabo, pwede di. Ang paglaong ng diskutan sa Bible mga igsoon, sigurado ni. Kaya tanaw na to, Roma 8:23 paingon sa 25. Ingon ni Pablo sa iglesia, ingon niya, we ourselves having the first fruits of the Spirit, even we ourselves grown within ourselves, waiting eagerly for our adoption as sons, the redemption of our body. For in hope we have been saved. But hope that is seen is not hope. For who hopes for what he already sees? Ang punto ni Pablo ng Exxon, nag-hope kita sa salvation of our body. Kaya agad mga Exxon na, kung sa kaning teaching sa atong salvation, the past, present, and future, no? Kung man ang tawag ito kang Jesus, according sa past, luwas ka, no more condemnation. Pero sa future, mga Exxon, ang salvation nato, this includes our body, no? Kining lawas na mamalatyon, isla niglawas na dili na mapatay. Lawas nga langit doon, mahimayaon. Ug mo ning dimensyon din mga Exxon. Ang punto ni Pablo din that our present experience with the Holy Spirit gives us a test of our future hope, which includes the full redemption of our bodies. No? Sumuna nga na ang Espiritu Santo. Gipatilaw ka sa Ginoo what will happen in the future, mga Igsoon. And as promised sa 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. Muna ang final glorification sa mga believers, mga Igsoon. Ang iulat sa mga nato karon is the rapture, the coming of Jesus Christ for the believers. No, mo nang isaad sa Ginoo. So ang mali nato meaning a verse that the promise of the Lord's return and our subsequent reunion with Him provides a concrete and joyful certainty for our future. Makita nato din meaning a passage nga ang mga believer balikon sila ni Jesus Christ ug kuha sila. Now, kung kanunod ka mo, 1 Corinthians, sa atong mensahe last Sunday, dili tanang believer di ko na to mature. Naay mga believer nga baby in Christ. Naay mga believer nga worldly gihapon, no? Pero di usa ra pagsulti din ng mga igsoon na ang mga believer ni Jesus Christ in whatever na state sa ilang spirituality, inibalik sa Ginoo, apil sila sa rapture mga igsoon. So the promise of the Lord's return and subsequent reunion with Jesus, this provides a concrete, joyful certainty of our future. So pasalamat sa Ginoo niya nga ang kining rapture ba dili lang ni para sa mga mature.
Ang gistutan sa Bible para ni sa mga believers, no? Tanan nga mga believers. 1 John chapter 3 verse 2. Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is. No? Inigabuto niya, we will be like Him. No? So our ultimate glorification, mga igsoon, is a certain future event. We will be made like Christ, an essential part of our complete salvation. So kung mag-isip tagtanaw ka sa unahan sa glorification unta sa mga believer, mo nag-isulti sa Bible, no? Nakinsa ko no ang mga may sama kang Kristo, ibalik ko niya. Siyempre ang mga believers, mga igsoon. Okay? Sa sunod, dito sa sunod na itong mga punto, the power of God's forgiveness. No? So the assurance of salvation is deeply connected to the permanence and completeness of God's forgiveness, mga igsoon. When we confess our sins, God not only forgive us, but also remembers them no more. Mga naging no? Tanong ito ang passage. Sulat ni Juan sa 1 John 1:9. Sa mga believers, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, given sa Bible, mga igsoon, ang believers, no, makasala lagi, no, isang believer sila ni Jesus Christ. Pero kung sa may provision ini sa Ginoo, we will confess our sins. May nagpasaylo sa Ginoo. Kung sa'y promise, God is faithful. No, di ba? God is faithful to forgive and to cleanse us from all unrighteousness. No? Si Lord, andam siya mo pasaylo, mga igsoon. Okay? Grabe ang forgiveness ni Lord. This verse guarantees that God's forgiveness is not a temporary action, but a faithful and righteous response to our confession. Yes, may munta, makasala pa ang Christian, pero wala nagpasabutoy nga mawala iyang kaluwasan. Nag-promise si Lord nga kung kita mga ipasaylo kaniya, siya andam nga mapasaylo ka na to. Hebrews chapter 8 verse 12. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins, and their lawless deeds, I will remember no more. Wala na nagpasabot ha, nagka-amnesia ang Ginoo nga makalimot na. Ang pasabot nini mga igsoon nga God will not use your sin against you to condemn you. Nga mapaimpirto ang tao. I will remember no more. No? So God's forgiveness is so complete that He chose to forget, no, our confessed sins, no, removing them as a barrier between us and Him. No? So totally ang Ginoo mga igsoon, dili na niya himong na charge kanato ang sala ang ato na gipangayo pasaylo, no? Bato pa sa Old Testament sa Micah 7, ingon sa Ginoo sa Israel. Who is a God like you, who pardons iniquity and passes over the rebellious act of the remnant of His inheritance? Mo nang gisulti ni propeta Micah. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. Yes, you will cast all their sins into the depths of the sea. No? Ilapay na dito sa kinailawman sa dagat ng igsoon. Unsa may kahulugan niini nga verse. This powerful imagery illustrates the completeness and the finality of God's forgiveness, removing our sins from His sight forever, mga igsoon. Mo nang liing sa Bible, no? So our identity dirita sa sulod nato nga punto, no? Our identity in Christ. Kini nga tong pagka inila, no, nailhanta nga naa ta diha sa Ginoo. Ang punto nato nini, our assurance is strengthened by a clear understanding that we are no longer defined by our past sins or failures, but by our new identity as in Christ.
Muna nga itong identity mga igsoon. We are in Christ. This new identity is a gift, not an achievement. No? Natut pa sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away, behold, new things have come. So, meaning of passage, isa itong ma-learn, no? Our union with Christ creates a new spiritual reality. We are fundamentally a new person. Na-regenerate, no? Mao nang na-born again. Ang atong identity, mga igsoon. Naanang kita diha kang Jesus Christ, no? Isulti sa ni Pablo sa Iglesia sa Galacia 2:20. Ingon ni Pablo, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Si Pablo, no, ingon niya, dili na ako karon, I am crucified with Christ. So this verse beautifully articulates the radical identity change where our old self is replaced by Christ living through us. Christ in us. No? Muna nga itong identity. Naanata diha kang Kristo Jesus. That's why ingon ni Pablo sa Iglesia sa Roma, Romans 6:11. Even so, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. So, busa karon, no? Ilha, kabigan ninyo yung kaugalingon na patay na diyan sa sala o kamubuhi na diyan sa Ginoo. Because that is our identity, mga igsoon. We are commanded to actively consider or recall ourselves as having this new identity, dead to sin, but alive to God, no? So, our identity, iyan na no? Diha kang Kristo Jesus. Our union with Him. Another, mga John, the love of God. Kung ato mong tanaw ng gugma sa Ginoo, no? Related po ni ganina the character of God. Kung atong tanaw ng gugma sa Ginoo kanato. Okay? God's steadfast and unconditional love is the ultimate anchor of our soul, ensuring that nothing can separate us from His saving grace. Grabe gugma ni Lord sa mga katauhan niya, mga John. Unconditional ini, no? Wala na yung luwasong takapon, mauna yung buhaton, wala. Unconditional. For example, Roma 8:38-39. Ingon ni Pablo sa church, I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Ang punto din ni Pablo, mga igsoon, walay ni bisan kinsa o walay bisan unsang experience nga makasipara kanato from the love of God. Mo yang angkor sa atong kalag, mga igsoon, nga gugmaday sa atong amahan kanato nga langit nun, no? Is unconditional. So ang atong ma-learn din meaning of verse, this is one of the most powerful passages on the assurance of salvation, listing every conceivable obstacle and declaring it powerless to separate us from God's love. Name it, ingon sa Bible, wala na sila'y gahom nga makasiparar sa gugma sa Diyos kanimo. Ingon niya ng gugma ni Lord, mga igsoon ka na to. Usahay kita na kulang pagsalig mo nga, higugma pa bagha ko sa Ginoo. No. Ingon sa Bible, mga igsoon, ang gugma sa Ginoo kanato walay makasiparar niya. No? John 13 verse 1. Now before the feast, ingon dinhi, before the feast of the Passover, Jesus, knowing that His hour had come, that He would depart out of this world to the Father, having loved His own who were in the world. Kung sa kuno, supay, He loved them to the end. So ang gugma sa Ginoo, mga igsoon, dili lang na time frame nga limited lang, pila lang katuig, 5 years, 10 years. Ang ingon diha hanggang dulo, no? Hangtod sa katapusan.
ang gugma sa Ginoo to the end, mga igsoon. No? Liman ka nang nagugma, no? Nga iya sa Ginoo. So Jesus' love for His own is a perfect, enduring love that lasts to the end. Sumalat sa verse. No? So nindot kayo ang gugma sa Ginoo kanato, mga igsoon, no? Wala ni nag-agad nimo sa imong kaayo o sa merit, wala. Tungod kay ang Diyos committed siya sa iyang love sa iyang mga katawan. Na kung ano pong tanawon ang gugma ni Lord, no? So wala na tayo time. Usa na lang kapunto, hindi nato ni Moharon. Usa na lang kapunto nga magapamatuod sa kining kaluwasan na gihatag sa Ginoo sa mga Kristohanon, wala lagi ni bawi ay permanent ni siya, no? As promised by God. Kung atong tanawon mga igsoon, kini gitawag the unbreakable covenant. May covenant agreement, promise ni sa usag-usa. Pero kung makita nato kining covenant gihatag sa Ginoo sa mga katawhan niya, the more nga makahatag ka nato confidence meaning assurance. Ang punto nato mo ni, our salvation is not based on a fragile human agreement, but on an unbreakable divine covenant established by God Himself. Ang Diyos mismo, mga igsoon, ay naghimo nini ang covenant sa iyang mga katawhan. Tanaw sa nato sa Old Testament, kay ang Diyos, God of covenant siya. Jeremiah 32:14, munang iingin sa Israel, I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them. Munang covenant sa Ginoo. Dili ko mo talikod, dila mo biya nila. To do them good, and I will put the fear of me in their hearts, so that they will not turn away from me. No? So ang Israel mga igsoon, kung saan may nagpalayo sa Ginoo, backslide sa Ginoo, rebelde sila sa Ginoo, ingon si Lord, I have a covenant with you. Committed ko ingon ni Lord mga igsoon. No? So God's covenant is not only everlasting, but also includes the promise that He will prevent His people from ultimately turning away from Him. Maunin ma-learn nato. Now, dito sa New Testament, kita mga intel dito sa New Testament, covenant nato. Ingon ni Lord, Hebrews 6:17 and 18. In the same way, God, desiring even more to show to the heirs of the promise the unchangeableness of His purpose, interposed with an oath, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have taken refuge would have strong encouragement to take hold of the hope set before us. So, di-mention ini nga passage mga igsoon nga ang Diyos na siya purpose of iyan ning gisaad o kini, no? Mahitabo gayud, no? Sumala nini. So God's promise and His oath provide strong encouragement and a solid basis for our hope and assurance. No? Na mo na maghisgutan our hope kasi sigurado ang hope na gisgutan sa Bible mga igsoon. Dili ni 50-50. Kini sigurado kay kini ang Diyos nga nagsaad. He is a covenant keeping God. Hebrews 12 verse 24. And Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood, which speak better than the blood of Abel. Kini daw new covenant, gibuhusan ni sa amin yung dugo ni Jesus, mga igsoon. No? So the new covenant, mediated by Jesus and sealed by His blood, is superior and unbreakable, providing a permanent foundation for our salvation. No? Gibayaran niya sa iyang hamiling dugo. No? Muna ang covenant sa Ginoo nga naay kaluwasan. Kaya nga naman, si Jesus Christ, iyan ninggi bayaran sa iyang hamiling dugo, mga igsoon. Now, napay mga verses nini, no? Pero kulangan na kita sa time. Pero morning mga igsoon, nga nato pa pangalagad sa Ginoo, disod mo kayo na magunahon atang mawala-wala atong kaluwasan. For example, kung di ka makagibing, di man yung tanang higayon makagibing ka, mawa, dahil mo kaluwasan, kung di ka kagibing. Now,
mapuwitaan nga di ka kasimba tungkol sa mga kakulian. Lord, nakasala ako kasimba ron, Domingo Revolta. O, mawala na yung kaluwasan na po, kaya wala kasimba. Lisod kayo na, o kamong mga mag-asawa, nag-aaway mo. Lord, nawala akong kaluwasan ron, Lord, kaya nag-aaway rin ang isa kong partner. Niya, kahit kanadlaw mag-aaway, di kanadlaw ko duwain ang kaluwasan. Lisod kayo na mga igsoon, nag-ministry ka sa mga teachers nato dito sa mga outreach. Faithful ka sa imong pagtudlo. Unya, kung nasipyat ng day ka, nakasala, no? Na maghihigayon, mapinta sa sala. O, nawala na po na yung kaluwasan. Kaita na yung wala-wala kaluwasan ng igsoon. No? Wa kay confidence. Muna nga, mauning nga doktrina ato yung dichiris na ikining kasiguruhan sa kaluwasan diya kang Kristo Jesus. Naghatag kini ka nato kalipay, kalinaw. No? Wala ni nagpasabot nga license to sin, no. Kaya nga naman, naampoy hapin ng Ginoo. Yes, you are assured of your salvation, pero kung magbinuang ka na anak sa Ginoo, naampoy bunalyan ng Ginoo, di ba? That's why yung mga kita na nagtuo sa assurance of salvation, wata nagkinabuhi license to sin. Kaya kabalo kita, nga giluwas ka sa Ginoo, kitagantang assurance of salvation, dili aron maggarak-garak ka sa itong kaluwasan. But rather, we are grateful, thankful. We are settled, we are confident. Anak ko sa Ginoo. Every time and now, kung makasala ko, ingon sa Ginoo, anak, duol ka na ako, pangayon ka sa imo sa iyong sala. Confess your sins. Saan mo ba sa ginikanan, kitang ginikanan? Kung makasala ka itong anak, di ba mapektuhan ang atong relasyon? Pero di mawala o yung ilang pagkaanak. Irreversible mga igsoon ang pagkaanak. Affected ang inyong fellowship. Maupo na kita diyan sa Ginoo. Irreversible ang inyong pagka-born again. Di ba yung Nicodemus, ang ana mag-isuro, balik ni sa tiyan, dili man ako iti. Irreversible mga igsoon. Pero kung sa'yo gusto sa Ginoo, we will settle, no? Kung kasalagahan mo pasaylo sa Ginoo. Again, mga igsoon, praise God, yan ang kasiguruhan sa kaluwasan. No? Muna nga itong pasalamatan sa Ginoo. Let me give you an illustration to close. There was a time daw, sa diyan naghimo og bridge bitaw nga. Laon kayo, no? Ang bridge, kay tabuk man, pikas bukid. So bitaw naghimo ang mga worker dito. Hinay ng trabaho kasi mahantok sila mga hug. No? Huwag na siya ng hug. So what happened? Ganaw sa engineer. Dapat butangan ni nato og safety net ang ilang gitrabahoan. Ang result mga igsoon, ang mga worker confident sila ug maayo ang ilang pagtrabaho tungod kay naay safety mga igsoon, safety net. Mao mo ang picture mga igsoon sa kasiguruhan sa kaluwasan. Aron sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ma-enjoy nato. Aron kita dunay kalinaw sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Lisod man kayo ng bako na mong nalay ka nga ayay, karong adlaw, luwas maghapon di, nakasako ako. Lisod kayo na mga igsoon. That's why, Buddhist agree good ta mga igsoon sa mga katunduanan na wala-wala na kaluwasan. Mura man nagkaminos ta sa Diyos. Sa iyang saan, sa gihimo ni Kristo ka na ito. After all, dili man kita'y nagluwas sa atong kaugalingon. Ang Ginoo. No? Pag-apo ta, Lord God, salamat Lord sa mga promises ni mo din sa imong mga pulong. The certainty, the eternal security, and the assurance of salvation sa mga nagatuo sa imong bugtong anak na si Kristo Jesus. Kami mapasalamaton sa matag-adlaw. Tungod niya ng kasiguruhan ng kaluwasan. Ug among giampo Lord God na kini nga kamaturan as designed sa imong pulong. Maghatag kini confidence, joy, peace in serving you. Kapayo Lord ang imong mga pulong sa among tuma in Jesus name. Amen.